Pagsapit ng high school ay nagka-boyfriend si Zarina. Nung una ko nga siyang naramdaman, isip ko pa siya kung yun na ba talaga yun? And na-love na ba talaga? Ang saya ni Zarina sa nadamang pag-ibig ay napalitan ng lungkot. O sinabi sa akin ng mom niya in particular na hindi siya boto sa akin as girlfriend ng anak niya or makatuluyan, ganun, kasi nga blind ako. Nung una, syempre parang nalungkot and parang somehow hopeful ka na baka magbago pa. Matapos ang 3 taon, nagkahiwalay din ang dalawa. Hindi nagtagal nung siya ay nasa kolehiyo, muling tumibok ang puso ni Zarina sa pag-ibig. Sinigurado ko na heal naman na yung sarili ko, wala nang issues when it comes dun sa una, and hindi naman ako yung tao na mahilig mag-compare, pero sobrang na-overwhelmed ako and thankfully na siya mismo nagustuhan niya ako and minahal niya ako the way I am. Tapos pinaparamdam niya sa akin yung love and affection through yung support by being there. Matapos ang 8 taon na relasyon sa pangalawang boyfriend, ay nanlabo ito. During those moments na nag-start yung pandemic, syempre hindi na kami nakikita. Hindi na talaga siya naging okay despite ng mga pag-uusap and attempts. Sinubukan naman namin pero hindi na talaga. Sa panahon ng pighati at pagkasawi, kinausap ni Zarina ang mga churchmates. Kasi ang nasa isip ko nun, wag ngang ipilit yung mga bagay-bagay. Give time, give space. Bukod dun sa prayer na i-guide niya kung ano yung talagang dapat gawin. Parang na-affirm niya yung kung maaayos, kung kami pa rin talaga sa huli, mangyayari yun. Wag ipilit yung mga bagay-bagay, tsaka kung kailangan huminga, ganun. Di naglaon, muling na in love si Zarina. Parang ang dami niyang insights. So, why not magtanong ako sa perspective ng guy? Hindi mag-jump sa mga decisions mo dahil lang over your emotions. Mas lumalim at nagkamabutihan si Zarina at Joey hanggang sa Kinonfess niya na matagal niya na akong gusto. Send siyang email. Then, nung inopen ko yon 27 facts about me. Na-amaze ako kasi hindi siya typical. ipinagdasal ng masinsinan ni Zarina si Joey at natanggap niya ang kasagutan mula sa Diyos. Parang nakita mo sa vision mo na kasama mo siya. Siya yung kasama namin together with my family. By that, nagtuloy-tuloy na siya hanggang ma-realize ko na talaga na love ko na din siya. Nitong July 2024, ikinasal na si Zarina at Joey na may temang Merry Christmas in July. After 10 years pala, na it pays off yung waiting para sa amin. Hindi pa Pasko pero nakuha na namin yung gift from God, which is yung love namin for each other. Mahilig ako mag-wordplay. So, di ba yung Merry Christmas, pwede mo naman siyang palitan. Yung as in kasal, Merry Christmas. So it's evident, Felici, na in the life of Zarina na walang hindrance yung to have a boyfriend, that's the way she sees herself. Yes. She's open to relationships, not to have many friends, and that's amazing because she allowed God to define who she is. Yes. And like any young person, you're searching for a meaningful, relationship. Actually, sa totoo lang, Peter, mas buo pa siya than some women I know. No, the way she reacted even to the breakups, Right, I right. mean, she saw it as a journey. She saw it as God's hand. She was always involving God's plan for her life. That's why you could see na she bounced back. That's right. know? That's so true. I love what you said, that she's always involved in God's plan for her life. And the only way to be in that situation is when you walk in step with the Holy Spirit, when you have a vibrant relationship with our Lord Jesus Christ. And if you're watching right now, you know about the Lord Jesus. You have read and watched the movies, but you've never ever invited Jesus into your life to be Lord and Savior. Siya na ngayon ang in charge. If you've never done that,
And we want to give you an opportunity to do that now. Let's pray. Just say, Dear Jesus, I come to you this very moment, knowing how bankrupt my life is, knowing the difficulties that I face and the discouragement that is before me. But Lord, I can see the vibrant life, the abundant life of Zarina, and how you just reveal your love through her relationships, through her attitude. Lord, I want that too for my life. So right this moment, Lord, I come to you, I ask for your forgiveness, I humble myself, and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will transform me, to be the God that will define me, to be the God that will journey with me in my life's battles, knowing that you will never ever leave me, you will never ever forsake me. Come into my life now, be my Lord, be my Savior. Thank you for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. We're back on the 700 Club Asia. Kasama natin ngayon si Zarina. Welcome to the show again, and thank you for accepting our invitation. A pleasure po. Zarina, let me ask you, paano ka nag-heal sa iyong heartbreak sa una mong pagkikipagrelasyon? Bukod po talaga sa prayer, na pinarealize po kasi sa akin ni God na hindi po kailangan pilitin yung mga bagay, lalo na po yung mga tao sa buhay natin, sa buhay ko. So, when I learned that po, yun, unti-unti pong nag-heal hanggang nakita ko na there's more to life. And yun, kasi bata pa po din ako nun. Na-realize mo na, like you said, no, there are some people na hindi na talaga makakasama mo sa future mo. Okay, you need to let go. Na-realize mo yun. At maano naman, magaang naman sa heart mo yun. Opo, kasi that time po kung medyo puro pain, more than yung pain sa love, yun po yung naano sa akin na hindi na din po healthy. Correct. That's true. That's true. Napaka-mature, sabi ko sa'yo, Peter. Pero nabanggit mo rin sa kwento mo na, of course, you had another relationship, di ba? Pero nagkalabuan din kayo. Although you lasted so long, bakit kayo tumagal ng 8 years? Tagal. Siguro po kasi marami naman din po talaga, even myself po, na akala yun na. Pero iba po talaga kumilos si God, and iba po yung kung ano po yung plan niya para sa amin. Pero ano po, yung support lang din talaga, and kaya din kami nagtagal. Pero siguro po kahit pandemic o hindi man po, mangyayari din po. Yun po yung na-realize ko. Yes. So talagang it was really part of
the Lord's plan. Opo. Yeah. Pero like Sarina would say, no, 8 years is 8 years. Opo. Me, I courted Christine 6.5 years. My future father-in-law said, anak ko, kailan kayo magsasettle down? Parang ang tagal-tagal na nun, ha? But okay, let me ask you naman, paano ka nakakahanap ng lakas at inspirasyon mula sa inyong komunidad, sa simbahan, sa panahon ng iyong mga emotional challenges? Kasi when we go through emotional challenges, parang roller coaster. Yes po. Wait, can you imagine a roller coaster? Ay, favorite ko po sakyan yun. Ibang klase. Okay, so how did you experience support from your community? Kasi po pandemic nun eh. So may pinagdadaanan po tayo sa buong mundo. Tapos di din po nagpatalo yung sa akin. May pinagdaanan din po ako. Ano po, may care group po kami sa church. Sobrang yun, sila po talaga yung mga naging sandalan ko. And nako-confide ko rin po yung mga nararamdaman ko. Kaya naging support system po yung sila po and yung church. Oo, mahalaga talaga yon, no? Yeah, it's important na someone you can open up to, someone you can entrust your challenges and your difficulties, and they will not judge you, they will pray for you, they will encourage you, and then propel you to move on. Yes po. Ayan. So, in those times, no, nakaramdam ka ba ng emptiness, during those times, during your breakups, ganyan? At saka paano ka tinulungan ni Lord na ma-overcome yung, sabi mo nga, if there's more pain than love, why, 'di ba? So parang how did you overcome yung pain na dala ng heartbreak? Siyempre po, while in the process ng going through that breakup na meron kang sana hindi maging ganito, hindi mauwi sa ganyan. Pero kung ganun na po talaga mag-i-end up, talagang kumakapit lang po ako sa prayer. And kung na-feel empty po ko, yun po yung sobrang pinagpapasalamat ko kay Lord kasi hindi po. Kasi andun yung natutuhan ko po along sa journey ko sa relationship ko sa Kanya, yung complete surrender. Kaya hindi ko po na-feel yun. And isa po sa mga tinetestify ko na, di ba po yung broken, yung gitna po nun is O and K. So alam ko po na later on, magiging okay. Wow, that's amazing. Wow, talagang when He breaks us, He makes us, di ba? Parang you'll be okay. Yeah. I'm thinking now na in your brokenness, in those difficult moments, yung emotional roller coaster na dinaanan mo, how did prayers, especially prayers from your D group, help you? Yung characteristic ko po talaga is hindi ko po basta-basta na sasabi agad yung mga difficulties ko. Pero nung nasabi ko po sa kanila, medyo na yun matagal na yun. Pero nung nasabi ko po talaga, yung mas nakakapag-reflect po ako na hindi yung pain yung nakikita ko. Siyempre nung time na yun, yun pa po. Pero as time goes by, yung lessons na po. Kaya talagang wala akong pinanghihinayangan. Worth it po talaga kung saan ako dinala ni Lord ngayon. In confession, there's healing, di ba, Peter? Yes, So that absolutely. must have helped her. Yes. And one thing I admire, Serena, is that imbis na magtampo ka kay Lord, kumakapit ka kay Lord. Di ba? Kumakapit ka and you are telling Him and offering Him your brokenness. Yes. Yeah. So you mentioned kanina mga lessons learned. So ano yung mga na-realize mo at tinuro ng Panginoon sa iyo mula sa mga pinagdaanan mo? Yung isa po sa tinuturo sa akin ng Lord na yung waiting po is not wasting. Kasi sa hindi lang po sa relationships, talagang tinuturo yan sa akin ni Lord. So kung kailangan kong maghintay, kung kailangan kong masaktan ng ilang beses para naman dun sa God's best, then kailangan ko talagang pagdaanan yun. And yun talaga.
ina-accept natin yun and natututuhan po natin yun na doon din tayo nag-grow sa mga ganong experiences. Do you believe that in your waiting, merong ginagawa si Lord sa character mo? Opo. Sobra po kasi alam niya po na hindi po ako patient na tao. Hindi po. Kaya yung paghihintay po, parang, syempre po, di ba, lalo na pag dun po sa mga inaakala mo, yung akala mo siya na, ganto. So, dun ka talaga natetest na maging mas mapalapit kay God. Kasi kapag may mga problem po yung mga tao, di ba, nag-aano po sila, mas na po nila yung existence ni God na nasan siya. Pero in reality, dapat dun tayo mas kumapit and mas i-trust yung kung ano yung gusto niyang i-reveal sa atin and yung purpose kung bakit nangyayari at binibigyan niya yung mga pagkakataon na ganun. Yes, and that's proof or that's evidence na ang Panginoon ang nangunguna sa buhay ni Sarina. Yes. Diba? Kung ikaw man ay dumaranas din ng rejection o di kaya'y heartbreak, tandaan mo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nabibigo. Ang kanyang pagmamahal ay sapat para tayo ay maging buo at panatag. Sa sandaling ikaw ay nakakadama ng insecurity or low self-esteem, hayaan mong maipanalangin ka ng mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center. Bibigyan ka rin nila ng payo mula sa salita ng Diyos. Tumawag ka lamang sa numero na nasa TV screen. Sa aming pagbabalik, makakapanayam naman natin ang mister ni Sarina para lubos pa natin ma-appreciate ang magandang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Pagkatapos yan ng ilang sandali, diyan lamang kayo. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan lang dito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya doon ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kakadonate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Maghari sa bahagari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos na... We're back on the 700 Club Asia and we're glad to have with us the husband of Sarina, si Joey, para i-share sa atin ang ginawang pagkilos ni Lord sa kanilang love story. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa show. Thank you for being here. Yes, thank you for being here. Joey, just for the sake of our audience, you're also visually impaired, right? Can you describe to us your condition? Bali po, nagkasakit po kasi ako nung bata, nung 3 years old. And then, kala po ng parents ko is completely magiging blind na ako. Ngayon po, meron pong kaunti na nakikita. Okay. Kaunti lang po. On your left eye or both eyes? Left po. Okay. All right. Sige. Okay, so that was the condition. Yeah. So, ito naman ang tanong, bakit hindi issue ang visual impairment ninyo ni Sarina? Yeah. Kasi one is already challenging. The two of you, the more challenging. Kumbagang the normal way of thinking, no? Pero para sa inyo, no big deal. Bakit? Hindi ko po alam kung na-discuss na po ni Sarina, pero ako po ay techie or I love technology po so much. Okay. So, tingin ko po, yun po yung binigay ni God sa akin at sa amin po para magawa namin yung dapat na
ginagawa ng purpose ng couple at ng bilang individual po. So, very thankful po ako sa God na binigay po yung technology sa katulad namin para magawa po namin yung mga gusto namin gawin po. Okay, so Di ba we always say, love at first sight? Diba? So, ano yung naging spark ninyo to really love each other sa isa't isa? Anyone can answer. Maybe Sarina can answer. Ako po yung isa sa mga unang na nag-shock po sa kanya yung intention niya and yung genuinity. So, hindi po lahat nararamdaman yon sa ano. Pero sa kanya po nararamdaman ko talaga kasi yung mga hard conversations, hindi mo agad ipapakita yun sa isang tao. Correct. Pero sa amin po, nadidiscuss namin agad yun. So, nakikilala ko na siya na eto siya at hindi yung pretentious na puro maganda lang. Okay. Yeah. wow. Ibang klase, no? Oh, In other how words, Sige. Si Louie Joy, Joey naman, Joey. Ano naman ang meron kay Sarina at nahulog naman ang loob mo sa kanya? At paano mo nasabi na siya ang gusto mong makasama habang buhay? Ako po, ang una ko po kasing napansin sa kanya is very supportive po siya sa mga idea ko. So, kung ano po, dinadagdagan niya yung nagsasuggest siya. So, doon po ako masyadong na-realize ko na siya na talaga yung tao na para sa akin. Kasi yun lang naman po yung gusto ko, yung ma-appreciate yung ginagawa ko, tsaka supportive po. Matulungan ka. Opo, matulungan po. Wow. I know. I just want to know from Joey's side. Kasi very important ang aming mga mother-in-law. Di ba? We support our mother-in-law. We love them. Paano naman na nakuha mo yung heart ni Mami Brenda mo? Hindi ko po alam kung paano nakuha. Nagulat nga po ako na mabilis po, yung parang tanggap po nila agad ako. So, very Praise thankful God. po. Yes. Thank you, Lord. So, kung may mga panahon na hindi kayo nagkakaunawaan, paano nyo ito hinaharap ng maayos? At ano ang ginagawa nyo para manatiling payapa ang iyong samahan? Yes. Well, you can start, Sarina. Sarina. Isa po sa mga natutuhan namin na pag po medyo yung isa, mataas yung emotion, wag po talagang sasabayan. Yun po talaga yung isa sa key. And ayun po, dadagdagan ni Joey. Joey. Tulad din naman po kasi ng mga iba na kailangan po, di ba, yung nag-uusap lagi, ganun. Pinag-uusapan po yung mga hindi pagkakaunawaan. So, ganun po yung ginagawa namin. Ako po, minsan, ano po kami, parang palitan kung sino yung medyo willing magsimula ng, mag-initiate ng discussion. Yun po ang nangyayari po sa amin. Sabi nga ni Sarina, they're able to discuss the hard things. It nga. takes an art and skill to do that. So. And you know the revelation of the Lord to me just now while Joy was talking, sabi niya, Peter, you are looking at two very patient people. Praise kung the Lord. patient kayong dalawa, so parating, most of the time, you're at peace. Oo nga. Di ba? Oo nga. Joey, I'm curious, paano mo tinanggap yung nakaraan ni Sarina? You know, she has had several relationships. Ano ang ginawa mo para i-assure siya na hindi na niya mararanasan ulit yung pain of breakup na kanyang naramdaman mula sa mga naging karelasyon niya? Okay po. Sa akin po kasi, lahat naman po tayo binibigyan ni God ng challenges para matutuhan yung buhay at sa future magamit. So, para sa akin po, ang gagawin ko na lang po is i-assure siya na hindi ko man po ma-promise or masabi na hindi talaga ako na perfect or something yung relationship, ay gagawin ko po yung lahat para maiparamdam sa kanya yung kabaliktaran naman po yung mga naramdaman niyang hindi po magaganda nung past. Ayun. Yan po. Well said. Restoring. So, Hallelujah.
Sarina naman. Siguro po yung prayer po talaga kasi hindi maalis po yung takot na feeling ko nun nagmamahal naman ako talaga. Pero bakit in the middle, parang natatapos din or hindi na nila na-reciprocate. Sobrang sinurrender ko lang po talaga kay Lord kung ano yung willing. And binigay naman niya po talaga sa akin yung answer through Joey. There you go. There's the answered prayer. So, paano mo naman pinapakita yung patience mo pagdating dun sa mga kaugalian niya na natuklasan mo na lang noong ikinasal kayo. Di ba? Sometimes you meet somebody, no? And you don't know everything about that person. Until then you go live with them. Come on. Then you get to know them more and more and more. Di ba? Deeper and deeper in your relationship. So actually, that question is for the two of you. Yeah. So maybe Joey first. Opo. Tama po kayo na nung after marriage, ay after wedding, doon ko po na may mga natuklasan, hindi ko to nakita nung una. Nakita, So, sa akin po, syempre, sa tulong po ni God is yung nauunawain. Tapos, minsan po tinitingnan ko rin yung baka naman ako yung may kailangang i-improve or something. Yeah. So, ganun po. Oh, baka we ourselves need to change. Change starts from us. That's right. That's right. Oh, Sarina. Sabi mo na yung totoo. Yung pakikinig din po talaga na titignan mo din po yung perspective niya, bakit naging ganito, bakit naging yan. So, yung pag-uusap po talaga na minsan hindi mo uunahin yung palagi yung nararamdaman mo. Minsan, based on experience talaga na minsan pag in pain ka, ikaw, yung sarili mo yung nakikita mo. So, pag nag-cool down na, i-assess nyo na both yung kung ano yung issue talaga. That's so true because no use trying to solve something when you're both high-strung, emotionally strong. Kailangan cool muna kayo para you can make sense, with everything. More wisdom talaga. Oo, Okay. tama. Kung meron mang aral, na tinuturo sa inyo ang Diyos sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. At ngayon, bilang business owners din. Okay, ano ito? Sige, Joey, mauna ka. May mga bagay po talaga na hindi magagawa ng mag-isa. So, kailangan po laging hihingin yung suggestions or ng isa. Help. Help The ng other isa. one, yeah. Opo. How about you, Sarina? Kagaya din po ng relationships, pag-build ng business, it takes time po. It takes time and patience and yung mga kailangan matutuhan. So, through God's help, ma-overcome mo yun and yung pinatunayan po ng relationship namin na kahit gaano katagal yung pinaghintay namin and God redirect us to each other. And yun po yung kagandahan nun na yung plan talaga ni God yung nagpe-prevail and gumagalaw siya sa buhay namin. Amen. Yes. Wow, very powerful. So, the Bible says in the book of Ephesians, the husband is the head of the wife. So, as husband and wife, so alam mo yan, Sarina, na si Joey ang head. Kung business partners din kayo, sino yung boss sa business? Partner po. So, Palitan po talaga. So, talagang you draw on each other's strength. Two are better than one. Tama, correct. Amen. Amen. Okay. I'm sure, Felici, there are people watching right now na marami din silang mga challenges or maybe they went through broken relationships and they're struggling or they're in the middle of pain and insecurity. Can we pray for them? Sige, let's pray. Heavenly Father, thank you that you are the God of relationships, Lord. The Father, the Son, the Holy Spirit. You are the example
of community and union, Lord God, and those who are going through family struggles, relationships that are broken, Lord. Kailangan ng reconciliation, Panginoon. Lord, could you speak healing and peace into their households, Father God. I pray, Lord God, that you will make their hearts tender, make them humble, Panginoon, make them gentle and forgiving, Father God, in the name of Jesus, so that there will be harmony, Lord. Lord, we receive that right now for every family that is struggling, Lord. We receive your peace, we receive your healing, we receive your wisdom. In the name of Jesus, in the name of Jesus. There are also those who are watching physical illnesses. The Lord is our healer. There is nothing too hard for Him. He is Jehovah Rapha. The Lord is touching right now those with cancer. Receive that in the name of Jesus. There's someone with stomach ulcers. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. There's also someone who has dengue. The Lord is clearing and increasing your platelets right now. Clearing your blood, increasing your platelets. Receive that in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Thank you, Lord. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Life may be filled with disappointments and hardships, but this is not our end. Through Jesus Christ, we can rise from defeat and come out victorious. Remember, Christ Himself said, I have overcome the world. With Christ, we are never alone, and with His love, we are always triumphant. When trials discourage us, let's hold on to the words of the Apostle Paul. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardships or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. No matter what we face, we are more than conquerors through Christ who loves us. May we see this hope through eyes of faith in the one who lights your path and strengthens your heart. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Sa pagpapatuloy ng kwento ng magkapatid, kamusta naman kaya si Camille? Magtagumpay kaya siya sa direksyong kanyang tinatahak sa kabila ng kanyang kapansanan? Malalaman natin yan sa pagtatapos ng kanilang kwento. Bukas, same time, same channel. Thank you so much, Joey and Zarina, for being our more than conquerors in the set. Amen. Amen. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Kung si Zarina ay naging tagumpay sa kanyang home business, naging aktibo naman sa pagiging theater actor si Camille. Sa likod ng tagumpay ni Camille, tuluyan na bang naghilom ang mga sugat ng kahapon? Dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.